Paano kumuha or gumawa ng e-travel for arrival? So, yan po mga kabayan ang ituturo natin sa video na ito. So, kung kayo po pauwi ng Pilipinas or kung kayo po balak nyong umuwi ng Pilipinas, so bago po kayo umuwi, isa po ito sa mga requirements ang e-travel for arrival po. So, arrival po ang kukuhain natin. So, meron na akong tutorial nito. So, siyempre dahil nga pong marami nang nabago ngayon, and then may mga bagong update na po, and then marami na rin po ang nagtatanong sa kung meron po akong update sa e-travel na to. So ituturo ko po sa inyo mga kabayan step by step kung paano po makakuha ng e-travel, especially doon sa mga nagtatanong na nahihirapan daw sila. So, hindi kasi sila maalam masyado sa cellphone. So, panoorin nyo po ito, tapusin nyo po ang video na to. So, ituturo ko po sa inyo step by step para po makakuha kayo ng e-travel. So, ang iba po nagpapabayad, ang iba naman po nagpapagawa ng ganitong e-travel account. So, dito po sa video na to, hindi nyo na po kailangan gawin yan. Ipalo nyo lang po itong gagawin ko at ituturo ko po sa inyo lahat ng pwede nyo at kailangan nyo pong malaman para po makakuha kayo ng inyong e-travel for arrival. Okay? So, ganito lang po ang inyong gawin. Una po, sa inyong mga cellphone, dapat po meron kayong internet. Okay, dapat po maganda ang internet nyo. And then, pag may internet na po kayo, hanapin nyo po ang browser ng inyong mga cellphone. So, mas sinasuggest kong gamitin nyo ay ang Chrome browser. So, pwede naman po kayong gumamit ng ibang browser tulad ng Google or iba pang browser. Pero mas maganda po kasing gamitin itong Chrome browser. Okay, i-open nyo lang ang inyong mga browser. Pagdating po sa inyong mga browser, i-search nyo po dito sa search o hanapin nyo po dyan yung search bar or search button or search engine dyan ng inyong browser. I-search nyo lang po itong e-travel. Ayan. And then, may mga magsasuggest po dyan mga kabayan. So, hanapin nyo lang po itong may logo na parang ayan. Ayan po. And then, e-travel na yan. So, i-click nyo lang po itong naka-highlights na e-travel. Ito po ang website ng e-travel mga kabayan. And then, mapupunta po tayo dito sa website ng e-travel. So, sa pagkuha po ng e-travel mga kabayan, may dalawa pong opsyon. So, pwede rin po kayo gumamit ng application ng eGov Apps. Yan po. So, dito, hindi na kailangan pa mag-download ng application. Kahit browser lang ng cellphone nyo, okay na po yan. Wala pong problema yan. So, ang e-travel po, paalala, wala po itong bayad. Free po itong kinukuha sa ating mga website or dito po sa website ng e-travel. So, dito po sa website ng e-travel, yan, ito po ang website niya. I-click nyo po itong click here to sign in. Yan, i-click nyo yan. And then, mapupunta po tayo dito sa login page ng e-travel. So, dito po kayo magla-login. Once po mayroon na po kayong account, so kailangan nyo po sa bagong update ni e-travel, ng mga nakaraan, kailangan na natin maggawa ng account. Dati, hindi po kailangan. Ngayon, mayroon na pong account. Dito mga kabayan, kailangan po natin mag-create ng account. Okay? So, i-click nyo po itong create an account. So, wait lang po natin ma-verify yan. Ayan, loading na yan. Pag ganyan na po yan, success. So, ngayon po mga kabayan, pwede na po tayo dito maglagay ng email. So, make sure lang po mga kabayan na ang ilalagay po nating email ay valid or active po. Or nakalagin po kasi po, yung email na yun, magsisend po yun ng verification code or yung code po or link po sa email natin, kaya dapat po active at valid po ang ating mga email na gagamitin ha. Huwag po tayo maggamit ng email na kung ano-ano yung hindi natin ma-open kasi po magkakaproblema kayo sa account nyo yan. Ilagay nyo po dito ang inyong email address or Gmail man po yan, wala pong problema yan. Ngayon, i-click mo na itong continue. Ngayon po mga kabayan, ganito po yung lalabas niyan. Magsisend po yan ng 6-digit code or one-time password sa ating mga email. Kaya nga po ang sinasabi ko dapat mga kabayan, dapat po active ang ating mga email. Okay? So dito po, 3 minutes lang po yan. Pag once po na hindi nyo na-receive, ang gawin nyo po mga kabayan, resend nyo na lang po. I-click nyo yung resend sa taas na yan. So kung na-receive nyo na naman po, i-open nyo yung email nyo. Tinan nyo po doon mga kabayan, okay? And then, lalabas naman po ito. So, dito po, create your password. So, gagawa na po tayo ng password mga kabayan. So, sa paggawa po ng password mga kabayan, must be at least 12 character po. Kailangan po ang password na gagawin natin, mayroon pong letter, mayroon pong number, at mayroon pong lowercase, hindi may uppercase. Ibig sabihin po may malaki, may maliit. Wag pong puro maliit, wag naman pong purong malaki. And then dapat po may at least po one symbol po, okay?
And then dito po, password confirmation. Kung ano po yung ilalagay nyo sa taas, same po dapat nang ilalagay nyo din dito sa password confirmation. Okay? And then, pag once po na nalagay nyo na yung gusto nyong password or desire yung password na tama po, dapat po 12 character, i-click nyo na po itong continue button. And then, lalabas na po ito mga kabayan. So, ito na po yung account natin na e-travel. So, dito po, magpipill up na po tayo ng ating information. So, ang information ilalagay po natin dito ay para po ito sa onboarding personal information. So, dito po, maglalagay po tayo dito. Kailangan po natin maglagay ng picture. So, kung maglalagay po tayo ng picture, yung formal naman po, okay? Yung wag joke na, or kung wag po kayo magamit ng ibang picture mga kabayan. And then, dito po, click nyo lang po yan. Ayan. And then, mapupunta yan mga kabayan sa gallery nyo. Kailangan mag-picture muna kayo or pwede po kayo mag-selfie or mag-picture nyo. And then, dito po, passport holder, kung Philippine or foreign passport ba ang gagamitin nyo mga kabayan. And then, ang inyong pong first name, pangalan nyo po, middle name, panggit ng pangalan, ang inyong apelido, suffix po, kung meron po kayong mga junior, senior, third, sex po, ayan, so hindi po yung iniisip nyo mga kabayan, ayan, so male and female po yan. And then, dito po, birth date, dapat pasunod-sunod po yan, month, day, in year. So, ilalagay nyo po yan. By number po yan mga kabayan, And then, mobile number po. So, maglagay po kayo ng mobile number dito. Kung ang gagamitin nyo pong mobile number ay hindi po sa Pilipinas, so pwede nyo pong i-click yung bandila ng Pilipinas niya. And then, hanapin nyo po yung country code ng number na pag gagamitin nyo po na ilalagay nyo po dito. So, pag nalagay nyo na po dyan, citizenship, kung kayo po ay Pilipino or ano man po yan, marami po yan mga kabayan, okay? Kung kayo po ay bawa po foreign passport holder, kung ang ginamit yung passport ay yan, kayo po bahala kung gusto nyo pong gamitin yan. Country of birth, yung kung saan po tayo pinanganak, passport number, so kung ano po yung gagamitin natin passport, yun po yung ilalagay po natin dito mga kabayan, Passport issue country, kung saan po in-issue yung ating passport. Halimbawa, kahit passport holder, kahit Philippine passport holder kayo, and then may kita nyo naman po yan sa inyong pang passport, kung saan po in-issue yung inyong mga passport, passport issue date, ayan, kung kailan po in-issue. Lahat po dito may kita natin sa ating passport sa first page po. And then, occupation, ito po yung trabaho na pupuntahan po natin mga kabayan sa ibang bansa. Ayan, marami po yan. So, ayan. So, piliin nyo na lang po dyan kung ano po yung pinaka trabaho nyo na pupunta sa ibang bansa, or kung hindi naman po trabaho ang pupuntahan nyo sa ibang bansa, or halimbawa po minor, halimbawa kayo po ay unemployed or visit po, yan po, may mga kuyan pa yan mga kabayan, ayan po. Okay, so piliin nyo na lang po dyan. So halimbawa tayo ay, halimbawa sabihin natin house, ito na lang, agriculture, ayan. So, pag once po na nalagay nyo na yung mga information dito, mga kabayan, make sure lang po na tama at authentic. Okay, dapat po huwag kayo maglagay ng mga fake na information. Pag okay na po, i-click nyo na po itong next button. And then, mapupunta naman tayo dito sa permanent country of residence. Ito po yung address po natin mga kabayan. Okay? So, ilalagay po natin dito kung saan po tayo nakatira. And then, ang ilalagay po natin dito dapat permanent address. Ngayon, kung nakatira po kayo sa ibang bansa, so ilagay nyo po dito. Kung sa Pilipinas po, yung permanent address po ang ilalagay nyo. Pag once po na nalagay nyo na yung address, i-click mo na po itong next button. And then, lalabas na po ito. Ito na po yung summary ng ating account. So, dito po, i-double check po natin mga kabayan. So, scroll up po natin. Basahin po natin yung mga information natin dito. Pag may mali po, edit nyo po. Pwede nyo pong edit yan dito po sa baba. Ayan, i-click nyo itong previous. Kung tama naman po, i-click nyo na po itong submit button. And then, mapupunta na po tayo dito sa pinaka-account natin, homepage ng account natin mga kabayan. So, dito po, pag once po na nakagawa na tayo onboarding personal information natin, so dito, pwede na po kayong mag-create ng inyong e-travel QR code or e-travel account po. So, ngayon mga lodis, pwede pa namang hindi pa kayo mag-create. Kailangan po mag-create kayo ng inyong e-travel or mag-register kayo sa e-travel. Kailangan po within 72 hours. So, marami ang nalilito nito. Ano ba yung within 72 hours? After ba or before? So, di ganito yun mga kabayan na magbilang kayo, tinan nyo sa ticket nyo kung anong oras po yung alis ng eroplano nyo. Halimbawa po, ang alis po ng eroplano nyo ay January 3. Okay, January 3. So, magbilang po kayo paatras ng 72 hours. 72 hours
3 days ata yan mga kabayan, 3 days kung hindi ako nagkakamali. Basta 72 hours. Ngayon, doon po sa before, yung magbilang kayo doon 72 hours, under 72 hours, doon lang po kayo pwede magrehistro. Ang iba po kasi nagre-rehistro na hindi pa 72 hours. Halimbawa, 4 days pa bago mag-flight, nagre-register na sila. Hindi po mga kabayan, or 5 days pa before mag-flight, nagre-register na. Hindi po, dapat po 72 hours, sa loob ng 72 hours, dun po, bago ang flight nyo po, sa loob ng 72 hours bago ang flight nyo, dun pa lang po kayo magre-registro sa e-travel, or dun pa lang po kayo kukuha ng e-travel pass nyo. Okay? Naintindihan nyo po ba? So, kung hindi nyo naintindihan, mag-comment kayo dyan sa comment section ng video na to at sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. So, dito po mga kabayan, wala namang problema, mag-create muna kayo ng account. Ngayon, pag once po na nakakreate na kayo ng account, and then, basta tandaan nyo lang yung inyong email, and then yung password, and then balikan nyo lang po sa inyong browser pag once po na-ready na kayo po sa registration. So, 72 hours na po, dumating na po ang inyong 72 hours pa ang inyong flight. Okay? And then, balik kayo dito, and then dito, mag-create na po tayo. Or pwede naman po diretso katulad nito. So ngayon, pag andito na po kayo, ganito na ang lalabas niyan. So pwede nyo pong ikuha ng e-travel ang inyong kapamilya or kung sino man pong relatives nyo kasama nyo po mga kabayan. So and then dito naman po, air or sea, kung eroplano po ba sasakyan nyo or barko. So kadalasan naman eroplano, di ba? And then dito naman, arrival and departure. Siyempre, arrival po ang gagawin natin mga kabayan ha. Okay? So kung departure kayo ay paalis ng Pilipinas, ito po ang pipiliin nyo, departure, leaving the Philippines. So siyempre dahil po pauwi ng Pilipinas, ang pipiliin po natin ay yan po, arrival. And then may lalabas po yan sa baba na special flight. Ano po ba yung mga special flight na yan? Kung na hindi po, halimbawa po, special flight, kayo may mga assistance mula sa gobyerno, mga repatriation, pwede yan po, yung mga special flight po, yung mga lodis. Kung kayo lamang po uwi lang magbabakasyon or tapos na yung kontrata or uwi ng Pilipinas for good, dito po tayo sa, wag nyo na po yung i-click yung special flight na yan. I-click nyo na po itong continue button. And then, mapupunta po tayo dito sa New Travel Declaration. Ito na po yung Travel Declaration, travel detail po natin mga kabayan. So, pipill upan din po natin ito. So, madami-dami ito mga kabayan. So, dapat po, pag nag-fill up kayo nito, ready po ang inyong mga ticket So, una po, ang inyong purpose of travel. Ano po ba ang purpose ng pag-travel nyo? Ayan, meron po yan mga kabayan na papipilian po kayo. So, halimbawa, OFW, kung kayo po ay OFW, nag-uwi ng Pilipinas, business, bakit po kayo nag-travel, ay convention, education, training, ayan po mga incentive, religion, pilgrim, returning, residence. Halimbawa po kayo returning residence, pwede nyo rin pong palitan, select ito kung hindi po kayo OFW, nagbisita lang kayo doon and then bumalik na kayo ng Pilipinas, ayan, returning residence po kayo. Kung transit naman po, halimbawa po dumaan lang kayo ng Pilipinas pero hindi po kayo, marami na dito transit na to Dumaan lang kayo ng Pilipinas pero hindi po kayo lumapag or hindi po kayo lumabas ng immigration ng Pilipinas. Ito po ang kailangan nyo, transit. Ayan, okay? So, bihira naman ang gumagamit nito mga kabayan. So, wag nyo pong piliin ito dito. Okay? Sa travel declaration. Then, visit friends and relative. Ayan, work. Kung trabaho po ang hanap sa Pilipinas. So, mostly naman, OFW lang gumagamit nito. Ayan po, OFW. Ayan. Type of traveler. So, dito naman po tayo sa type of traveler. So, aircraft passenger tayo. Ayan. And then, flight information, name of airline. So, hanapin nyo po dito kung ano pong airline yung sasakyan nyo. Nasa ticket nyo po yan mga kabayan kaya tingnan nyo po. Halimbawa po kung Etihad. Ayan. Ayan, katulad yan. And then, flight number po. Ayan, lalabas naman po yan sa baba. Magsasuggest po yan. So, siyempre, titanin nyo pa rin sa ticket kung ano po yung flight number nyo. Halimbawa ako, yan. Ganyan po. And then, country of origin. So, marami dito ang country of origin na mamali dito or nalilito dito. So, country of origin, yung pinagmulan po natin mga kabayan. Halimbawa po tayo, nag-transit tayo. Mula tayo, ang pinagmulan talaga natin ay Saudi. Nag-transit tayo sa Bahrain. Hindi papuntang Naiya. O may connecting tayo sa Bahrain, ang pipiliin po natin na country of origin ay Saudi, yung pinaka-pinagmula natin. Wag po natin gamitin yung pinag-connectingan natin o doon transit kung saan po tayo nag-connecting flight Halimbawa, Saudi to Bahrain, Bahrain to Philippines, Saudi po ang country of origin. And then, dito naman po sa airport of origin, same naman po yan dito kung saan tayo nagmulang bansa.
Dito naman po kung saan tayo nagmula na airport. Yung sinakyan po natin dito sa Saudi, kung saan tayo nagsumakay na airport dito, yun po ang ilalagay po natin dito, airport of origin. And then, date of departure, kung anong araw po tayo umalis doon sa airport na yun, dito po sa Jeddah. Hindi po sa connecting paalala lang po. Halimbawa po, tayo po ay aalis, ito yung mga available, makikita nyo lang po dito yan, ayan. Halimbawa po, ngayon ay December, December 11, ngayon po, ang pwede nyo pong gamitin, pwede po kayong maggamit kayo kasi nga po under 72 hours pa to, makukuha nyo agad to ngayon, bawang flight nyo mamaya pa, pwede kayong mag-rehistro. Ngayon magandang mag-rehistro mga kabayan, okay? So, halimbawa po, ang alis nyo ay 15, pwede naman po gamitin nyo 15, mga available na highlights niyan, yan po ang mga pwede nyo gamitin. December 10 ngayon, halimbawa ngayon December 10, okay? Halimbawa, so, ang gagamitin, kung ang alis ko po ay December 13, ayan, December 13, ganyan. Okay, yan po. And then, with transit, ito na po yun, with transit or connecting flight. So, halimbawa po, kayo ay direct flight, huwag nyo na pong lagyan ng box na yan. Kung direct flight po kayo. Kung connecting kayo mga kabayan, kailangan nyo po itong, kasi marami po ang connecting mostly sa flight, kailangan nyo po itong i-click na box na yan. Ayan. Yan po. So, dito po, kailangan po natin ditong ilagay na yung ating connecting flight. So, country of transit. Halimbawa po, transit tayo sa Bahrain. Bahrain, ayan po. And then, airport of transit. Sa airport Bahrain din. Halimbawa, Bahrain Airport. Ayan. So, dito naman po sa date of transit, kung kailan po tayo nag-transit. Halimbawa po, nag-transit tayo sa Saudi ng December, umalis tayo ng Saudi ay December 13, hindi nag-transit tayo December, siyempre ilang oras lang naman yun. Halimbawa po, December 13 pa rin, ayan, click nyo yan, ayan, i-click nyo po yung December 13, ayan po, okay? And pag once po na nalagay mo na yung connecting flight mo yan dyan mga kabayan, so paalala naman po, kung meron po kayong multiple connecting flight, halimbawa po Saudi to Bahrain, Bahrain to Hong Kong, ganun, and then Hong Kong to Philippines, ang gagamitin nyo po mga kabayan na transit ay yung last, Hong Kong po, Hong Kong, okay? Huwag nyo po yung Bahrain kasi po yung last flight nyo papuntang Pilipinas bago po kayo mag-arrive sa NAIA. Di ba Hong Kong to Philippines yun. Sample lang po ito, okay? Hong Kong to Philippines. Ang gagamitin nyo pong transit ay Hong Kong po. Kasi po multiple na nga po yun. Ito lang naman kung ito ay single connecting flight or transit po tayo mga kabayan, okay? Dito naman po sa destination, saan po ang destination natin? Kung hindi po kayo sa Ninoy Aquino, international, sa Davao kayo, kung saan mo pong international airport ng Pilipinas, so pwede nyo pong palitan yan. So mostly naman, sa NAIA naman tayo, sabay-sabay naman tayo, mostly naman sa ganyan. Kayo po, kung saan po ang makikita nyo po sa ticket nyo yan. And then, dito naman po, date of arrival, kung kailan po tayo darating. Halimbawa po, ang dating natin ay, umalis tayo ng 13, dating natin ay 15, ganyan po. Ayan. Okay. So, pag once po na nilagay na natin mga kabayan, and then dito naman po, destination upon arrival, sabi po dito, kung saan po tayo tutuloy, pag once po tayo na dumating na sa arrival area po na, o dito po sa Ninoy Aquino, halimbawa dito sa airport natin sa Ninoy Aquino, okay? Kung saan po tayo tutuloy, saan po tayo pupunta. Halimbawa po, pag once po nalumapag tayo dito, ay pupunta po tayo sa, paglabas pa natin sa airport, ay pupunta tayo sa residence, sa mga bahay natin, mga ganun. So, yan po ang pipiliin natin. Kung mag-hotel tayo resort, yan, piliin po natin yan. And then, ilalagay po natin dito yung hotel and resort na kung saan tayo tutuloy. And search nyo po yan. Yan po yung mga kabayan. Okay? And then, dito po, transit via airport. Kung kayo naman po ay magta-transit ng airport lang, NAIA to, saan po ba? I-click nyo po yan. Alam po, ayan, transit. Ayan. Hindi nalabas po yan dito. I-click nyo po dito. Nagmula po saan? Dito po, halimbawa dito sa tayo nagmula sa Ninoy Aquino. Ayan, magta-transit po tayo saan po? Saan pong bansa? Country of destination. Ayan, papunta po saan? Ayan, halimbawa po, papunta po tayo saan? Sa Bangladesh. Ayan, click mo yan. Okay? Ngayon, pag okay na po yung mga information na nilagay nyo dito, double check nyo na po, make sure lang po na tama po yung nasa ticket nyo, tinan nyo po, double check nyo. Pag okay na po, i-click nyo na po itong next button.
And then, mapupunta po tayo dito sa health declaration. So, dito sa health declaration, may mga kailangan lang tayo dito sagutan. Una po ito, kung nag-travel po ba tayo or nag-visit po ba tayo. Hindi po kasama dito yung connecting flight ha. Kung nag-visit po ba tayo sa ibang bansa sa loob ng 30 days. Ayan, i-click nyo po itong add and then ilagay nyo po yung airport. Kung wala naman po, wag nyo na po lagyan yan. O pwede naman po wag nyo na lagyan kasi optional naman ito eh. And then, dito naman po, may tanong dito kung na-expose po daw tayo sa isang tao na mayroon pong possible na mayroon pong infection disease sa loob po ng 30 days nung tayo po nag-travel. Okay, bago tayo nag-travel pa uwi ng Pilipinas. So, kung yes, i-click nyo yes. Kung no, so no po. Okay. Kung andin naman dito, have you been sick in past 30 days? Kung tayo po nagkasakit sa loob ng 30 days bago ang flight natin, kung yes, yan, i-click nyo yung yes. Kung wala naman po, no tayo. Pag okay na po, i-click nyo itong next button. And then, baggage declaration. So, yan, marami din dito ang nahihirapan dito kung ano ba ang i-declare natin mga kabayan. Ayan, baggage declaration. Yan. So dito ayan, baggage declaration po mga, basahin po natin ito mga kabayan. Ayan, basahin po natin yan. Mahaba-haba po yan kasi kung babasahin po natin yan mga kabayan, maubos ang oras natin dito sa tutorial ito. So marami na magreklamo kahaba-haba. So basahin nyo po ito sa baggage declaration para po malaman nyo po kung ano po yung mga dadalhin nyo, mga bawal po at mga kailangan po natin i-declare sa ating mga baggage declaration. Okay? So pag once po na naintindihan nyo na, ayan, ay click nyo na po ito kung alin man po dito mga kabayan. So do you have baggage or currency declare? Ayan po. Kung meron po, yes. Kung wala, no. So halimbawa ako yes, i-click natin ito yes. And then other travel details, so lalabas po ito. Ayan. So dito po, other travel detail, halimbawa kung tayo po ay may accompanied by family member, so dito halimbawa po dito, wala naman po, 0, ayan, 0 po ilagay natin dyan. And then kung meron po dalawa, ilagay natin dalawa, kung wala po 0, ilagay po natin 0. And then dito, kung meron tayong kasama above 18, o dito below 18, dito above 18, so ilagyan po natin dyan. And then number of baggage, yan po number of baggage po. So, kung ilan pong peraso yung i-check-in natin sa ating check-in baggage, yan po. Ito po yung luggage na tinatawag. Ito po yung hindi natin dadalhin sa loob ng eroplano, ha. So, halimbawa po, may dalawa tayong malita. 2, ayan po. O isa lang po. Hindi dito hand carry, ito po yung mga dadalhin natin sa eroplano. Halimbawa po, yung mga dadalhin natin sa eroplano ay 2 or 3 na mga maliliit lang. Ilagay nyo po dyan mga kabayan, okay? And then dito po, first time visiting Philippines. So siyempre no, kasi nga OFW, kung kayo mga foreign or foreign passport holder, kayo mga foreigner kayo, yes kayo, siyempre tayo, Pilipino naman tayo, hindi naman tayo mag-visit sa Pilipinas, di ba? So pag okay na po, i-click nyo na itong next button. And then, mapupunta tayo dito sa for custom general declaration. So, ito na yung mga pinipila pa natin instead na yung sa papel, di ba? So, total amount of good, yung mga pinamili po natin sa abroad, yung mga nakuha natin. Ang bawa po, meron tayong dollars, ang dala natin dollars. Kung ang dala na po natin dollars po ang declare natin. Kung piso-piso po, halimbawa dollars, and then lagay po natin dito, bawa $5,000, ganyan, okay? And then dito po, ayan, sa Philippine currency in other monetary instrument na lumalampas po ng 50,000. Kung may dala pa po kayo niyan, bank, trap, or anuman po, cheque, ganun. Kailangan po natin dito yes. Kung wala naman po, simply no. Kung yes po yan, ayan, kailangan po natin isubmit yung original copy of prior authorization na pamula po sa bangko at ang Bureau of Customs sa arrival area po. Okay? So, kung wala naman po, wag nyo na po lagyan yan kasi maisturbo lang po kayo niyan mga kabayan. And then, dito naman po sa US dollar po, sa dollar po. Kung nag-exceed po ang dala nyo ng 10,000 mahigit, ay click nyo po yung yes, and then ayan po, kailangan nyo pong fill upan yung ipapafill up sa inyo sa Bureau sa Custom po. Okay? So dahil 5,000 lang naman, so tayo dyan. And then gambling paraphernalia, kung yung mga dala po tayo dyan na pang sugal, kung mayroon yes kayo, kung wala naman po yan. Yung mga cosmetic product, supplement, medicine na nag-exceed po sa quantity ng for person use only, kailangan po natin mag-submit po dyan ng permit or clearance po sa Food and Drugs Administration. So dito po, mag-ingat po kayo dito mga kabayan kasi pag kayo po nag-yes dito, pwede po kayong mahuli sa immigration. Okay? And then dangerous drugs sa morphine, ayan, mahirap yan. Ayan, baril, ayan, kung meron kayong mga baril, ayan, ay nabala dyan kung gusto niyo pong mag-yes dyan.
alcohol and tobacco, ayan. Kung mga tabako lang naman na yung mga maliit na pakete, huwag yun yung kailangan ilagay dyan mga kabayan dyan kasi mayroon naman yun na kung madami naman, sobrang pakete yan, yes nyo. Food, stop, fruit, vegetable, live animal, yan, kung mayroon po kayong mga dalang pagkain, food, stop, vegetable, ayan. And then, mobile phone po, ngayon po mga lodis, kung marami kayong dalang cellphone, lampas 5 ata, pwede nyo pong i-declare yan dito, yes po. Kung hindi naman bababa doon sa ganun, 3 lang, mag-no po kayo kasi i-hold po kayo dyan, titinan po yung inyong mga cellphone. And then, human ash, tulad ng mga may namatay tayong kapamilya, sa ibang bansa, incriminate, kailangan po tayo mag-yes, human organ. So, yan po, basahin niyo po yan. And then, jewelry grows, metal and gems, yan. Kung ang dala nyo naman po ay gold, ay hindi naman po nag-exceed base doon sa pinapabasa ko sa inyo, mag-no po kayo. Kung oo naman po, marami kayong gold yun na dala, yes po. And the other good not mentioned above, ayan. So, pag okay na po, nasagutan nyo na po yan, i-click nyo na po itong next button. And then, mapupunta na tayo dito sa Declaration, Attachment, and Signature. So, dito po mga kabayan, so, ilalagay po natin dito, picturean po natin yung mga bagahe po natin. Kung meron po tayong bagahe, picturean po natin. And then, i-click po natin itong take a photo or upload file. Yan po yung pinicture natin na bagahe natin o yung mga dadalhin po natin. Picturean po natin, and then, i-upload po natin. Camera. Ayan, camera or file, nasa gallery nyo na, i-upload nyo na lang po, okay? And then, dito po, signature, dapat po yung signature natin ay kaparehas po ng signature natin sa passport. Halimbawa po ang signature natin sa passport, ganito, ayan, ganyan, yan po. Yan po yung gagawin natin. Pag okay na po, na-upload nyo na po yung mga attachment and signature na po kayo, i-click nyo na po itong next button. And then, yan to po, family member. Kung meron pong family member kayong kasama, so simply wala naman po, yan, no record found. So, i-click nyo lang po itong next button. So, kung meron po kayong i-add, i-click nyo po itong add family member. And then, ito po, simply, kung sure po kayong wala kayong kasama, so yes. Kung wala naman po, no. And then, ito na po, declaration summary. So, dito po mga kabayan, kailangan po natin i-double check yung mga information na nilagay po natin dito. Kasi po ito, mag-a-appear na po ito sa immigration, dun sa screen. May kita po nila yan kung ano po yung mga nilagay nyo po dito. Kaya make sure po na tama po yung mga nilagay nyo. Okay? So, pag okay na po, double check nyo na, sure na po kayo, i-click nyo na po itong submit button. And then, ayan po, congratulations. Wait lang po natin mga kabayan. Ayan, ito ads po ng ating duty freeze. I-close nyo na lang po ito. I-click nyo yung close button na yan. And then, nalabas na po ito mga kabayan. So, dito po mga kabayan, makikita nyo sa baba ang inyong QR code at ang inyong reference number at ang inyong flight detail at ang inyong pangalan. So, dito po mga kabayan, maganda i-screenshot nyo po ito kasi in case na magka-problema man sa system ng immigration, meron po kayong ipapakita and then ma-save nyo po yung reference number na ipapakita nyo po yan patunay po na rehistro po kayo. So, hindi natin po alam, di ba? So, kung meron kayong record nito, at least mapapadali yung biyahe nyo, hindi na kayo mag-aantay pa dun. So, dito po mga kabayan, pag meron na kayong ganito, ibig sabihin okay na po yan, ready na po kayo sa flight nyo, okay na po yung i-travel nyo mga kabayan. Okay? So, kung may mga babaguhin po kayo, pwede nyo po yung i-update. And then, kung gusto nyo pong i-download, i-scroll up nyo ng pababa, yan, download QR code. So, i-download nyo po yan. Okay? So, ganun lang po.